Ayan po at muli po tayong nagbabalik at para naman po dito sa ating raffle draw. Ayan at kung hindi po ako nagkakamali kayo, pang 29 na po ngayon, ano? Part 29 na po ngayon. So medyo marami-rami na rin po at dalawa ng dalawa po yung ating binubunot sa timba ng tig sa 10,000. So ibig sabihin sa bawat draw natin ay 20,000 and 20,000. So 29 na po ngayon, ano? So pero okay lang po yan dahil nga mas masaya po yung aking pakiramdam kapag tayo ay nakakapagbigay, lalo na po yung pagka tinatawagan na ng sekretary ko yung mga nananalo, hindi po mapayag na gusto rin daw nilang makausap ako. At minsan napapagbigyan ko rin dahil ayaw daw iba ba nagpupumilit na gusto rin daw ako makausap. So minsan napapagbigyan natin na nakakausap ko rin at sobra grabe ang tuwa ng mga nakuha natin na bibigyan or nabubunot natin. Anyway, hindi pa po yan. At yan naman po ay sabi ko nga ay pangantabay lang. Pero sabi ko mamaya na po natin na i-discuss yan, ano? At ito na muna ang ating pakinggan. Ang bayan ko sinilang, aking mahal, aking dangal. Kailan may di ka iiwan, magpasawalan hanggang Pagtamis at pagdurusa bayan kong sisinta, araw-araw ay dalain, lalay mapasa atin. Pilipinas kong mahal, damdamin ko'y sinisigaw, ng bawat sandaling ikaw ay aking mabantayan. Mahal kong Pilipinas, kita'y maglilingkod hanggang wakas. Tanging hangat ay kalayaan ng ating bansa sinilangan. Silangan, aking mahal, aking dangal. Kailan may di ka iiwan, magpasa ka lang pag tayo sa pagdurusa ng bayan kong sinisinta, araw-araw ay dalain, laya'y mapasa akin. Pilipinas kong mahal, damdamin ko'y sinisigaw, ng bawat sandaling ikaw ay aking babantayan. Mahal kong Pilipinas, kita'y paglilingkod hanggang wakas. Tanging hangat ay kalayaan, aking bayan na sinilang.
Ayan po, at napakaganda talaga. Nagagandahan po talaga ako rito kay sa lyrics ng kantang ito. Ito po ay sariling composition po ni Miss Ana Rivera. Ayan po, thank you Miss Ana. At ginamit ko lang muna dito sa aking video dahil pagpaparapol naman po itong aking ginagawa rito. Ayan, thank you ulit Miss Ana Rivera. Ayun po, mabalik na po tayo at yun, bagamat hindi na natin maintindihan yung mga nangyayari sa ating bayan, sige lang po, tuloy lang po ang buhay. Ganoon naman po ang ginagawa ko, tuloy lang din yung aking pag-iikot dito sa ating mga talaga ng mga regular natin tinutulungan. Siya nga po pala, mayroon pong nag-comment kasi at saka mayroon din pong nag-chat na ang sinasabi, kinukonsente ko lang daw yung mga binibigyan namin ng tulong. Yung mga iniikutan ko ba namin. Bakit daw hindi ko lang sila hayaang magtrabaho ng kanila at maghanap buhay sila ng kanila? Grabe, no? Opo, sige, sasagutin ko po yung tanong na yan para po maintindihan natin lahat. Ano? Tama po. Yung tama naman po yung nagsabi na yan, na parang kinukonsente ko yung mga taong ito. Ang sagot ko lamang po ay bagamat ina-appreciate ko yung ganyang komento mo, ay ang comment ko lang, ang may sasagot ko lamang po ganito. Sa totoo lang po, gustong-gusto naman po nila magtrabaho. Itong mga taong ito, itong mga sinasabi kong iniikutan namin, gusto po nila, wala naman po silang pinapalampas na halimbawa mayroon pong nagpapatrabaho, talagang dinudumog po nila yan, wala po silang pinapalampas. Katunayan, yung mga nagpapatrabaho, halimbawa nagpapakonstruksyon ng kanilang bahay, inirekomenda ko na po sila na sila ang kunin magkuhan kasi willing naman po sila magtrabaho. Okay? So hindi naman po sila nagtatamad-tamaran lang dahil may tumutulong sa kanila, hindi po ganon. At katunayan, gusto nga nila na may trabaho sila. Kaya lamang po, hanggang doon lamang po ang kaya nilang trabahuin. Yung mag-construction, kung meron magpapakonstruction. Yung pupunta sa dagat, ay papaanong po ngayon ay halos wala na pong isda na makuha dito sa mga malapit lang. Kaya nga po, yung mga mangingisda natin dumadayo pa sa West Philippines dahil doon lang po sila makakakuha ng saga ng isda, kumbaga. Yan, Palawan na yan. So, yan po, hindi po pangungonsinti yun akin. Naawa po. Katunayan po, lahat po yan, yung mga marurunong po sa dagat, yan po ay pinagbibilhan ko po ng mga bangka yan, lambat at saka yung mga nylon at saka yung mga kawil, yung hook. Yan po, binilhan ko po yan sila ng bangka, yung mga malapit sa dagat na tinutulungan namin. Binilhan ko po yan sila. Dahil gusto ko po sa kanila ay magtrabaho nga sila. Dahil yan din po yung iniisip ko. Pero nung inoobserbahan ko po sila, wala po talaga. Wala po. Pangalawa, hindi naman po nag-aral itong mga ito. Hindi pa nga po, wala pa nga po nakapag-grade 2 dyan eh. Grade 3, hanggang grade 3, grade 4, grade 5, hanggang ganyan lang po. Pero karamihan po sa kanila grade 1, yung ibang nga, hindi pa nakapag-grade 1. So anong expectin natin dito? So wala po talaga sila makuhang trabaho. So, kaya po, salamat na rin po doon sa nag-chat sa akin ng ganyan, na yung sinasabing kinukonsente ko lang daw, hindi po. Mapag-obserba po ako, yan po ang tandaan ninyo. Mapag-obserba ako at hindi po obra sa akin yung sasabihin na mag-aantay na lang ng rasyon, hindi po pwede sa akin yun. Kaya naman po ginaganahan lang ako na tuloy-tuloy lang po ang aking pagtutulong din sa mga kapuspalad nating mga kababayan kasi gustuhin man nila. Kagaya po ngayon, yun pong mga malalapit sa mga bulubundukin nating yung mga tinutulungan namin.
Actually po yan ay may mga kwan yun. Halimbawa yung mga wala namang lupa ito nakikilupa lang. Actually po yung mga malapit sa kanilang mga bulubundukin, kinausap ko po lahat yan yung mga may-ari nung kwan na yun, may-ari ng lupa, kung sino man may-ari ng lupa. Kinausap ko po yun. Lahat po yan may mga pwedeng pagtaniman doon. Kinausap ko po yung may-ari ng lupa. At ang sinasabi ko po sa kanila na payagan nilang magtanim itong mga taong ito. Actually, binigay ko po lahat ng mga pangalan nila. So, lahat naman po ay aking, hindi naman po tayo tinanggihan ng may-ari ng lupa. Ganun po. At pinayagan naman po. Pero ito nga po ang siste. Makita mo talaga yung pagpupursige nila. Bungkal sila ng lupa. Kung ano-ano pang tinatanim mo. Mga balinghoy, mga kung ano-ano. Kamuti na yan. Yung iba po, yung mani na ganyan. Minsan po may naaani naman sila. Pero, kung lang po, kung may maaani man po sila, lalo po ngayon yung mga saging nila, tuyot na tuyot po. Tuyot talaga. Hindi po humihingi ng may-ari ng lupa ng kabahagi doon sa mga tanim nila. Ibinigay na rin po ng may-ari ng lupa sa kanila na magtanim lang sila ng libre. Kanila po yung ani nila. Ako lang po yung mga doon sa ganoon ay kung ano po yung kailangan nila, kung kailangan nila ng abono, binibigyan ko po sila ng abono. Kung ano man yung kailangan nila, halimbawa yung binhing mais o binhing kung ano, binibigyan ko po sila. Wala na pong bumabalik sa akin. Paano pong babalik? Ako mismo ang nakakakita na wala talagang inani, wala talagang naani. Tuyot na tuyot. So, sisingilin mo pa ba yung mga ganon? O di ngayon, ang pan ko na lang sa kanila, sige. At pagtyagaan nyo lang yung kung ano man yung tutulong namin sa inyo, sabi kong ganyan, ay pagtyagaan nyo lang at ganun pa man, sabi kong ganyan, sige, hanapan ko pa rin kayo ng mapapasukan kung sakali. Ayun, mayroon po akong tao na halimbawa kung may mga nagpapakonstruksyon, pinapapuntahan ko po yan at sinasabi ko kung kailangan nila ng labor, yun na lang pong ito, halimbawa kung saan malapit yung mga tinutulungan namin. At awa naman po ng Diyos ay kinukuha naman po nila pag ipinapakiusap ko. So yun po. Kaya madali lang po talaga magsabi nang kinukonsente ko itong mga tao ito. Pero pag kayo po ang makakita ng talagang tunay na kalagayan nila, wala po kayong masabi kundi wala po. Ganun po yung kwan, ang sistema. Sobra po ang hirap talaga nila. Kaya naman po hindi ko pwedeng palyahan yung pamimigay sa kanila kung hindi man ako personal na nakakasama doon sa mga tao ko. Dahil hindi ka naman lahat yan masamahan. Dahil nga matanda na rin ako. Sabi ko, pero wala pa rin pong pagbabago sila. Dumating man yung mga tao ko, nakasama ako o hindi, ganun pa rin po, makikita nyo pa rin yung pagiging kanila. Anyway, talagang lalo ngayon, pahirap na po talaga ang buhay. Sobra. At mabuti na lang at kahit pa paano ay nabiyayaan tayo ng masabi nating swerte, ika nga. At yun naman po yung binabalik ko. At hindi naman po kasi lahat ng tao ay nabibiyayaan, ika nga. Para lang po wala pong pinagkaiba yan doon sa mga kwan. So doon sa mga walang kakayanan magtrabaho kasi nga po hindi po sila nag-aral talaga. Yan po, kaya yan po ang gusto kong iparating sa inyo.
Ngayon po ay yung may nagtatanong din po kung papaano daw yung sili at kalamansi. Ano? Nandiyan po yan at nasa video po. Paano nyo po? Isa-isahin nyo po yung video, nandiyan po yan. Doon po sa Birana Live Studio TV, hindi po dito sa John Birana Vlogs. At dito po ay pure pagrarapol lang po tayo dito. Doon po sa Birana Live Studio TV. Kaya nga po, ang mahalaga rito, ugaliin yung makinig at manood ng buo sa dinadaldal ko. Dahil minsan, ako mismo sa sarili ko, aminado ako, walang kakwinta-kwinta yung mga pinagdadaldal ko rito. Pero kung inyong iintindihin mabuti, abay mahalaga pala, may kwinta pala. Yun. Hindi yung nakakuan ka lang ng kalamansi at saka sili, magtatanong ka na, nandyan na nga, nag-demo pa ako rito ng rice cooker mismo. Dinemo ko pa yan. So pagtiyagaan mo rin hanapin. Kung interesado ka, kung hindi na, wala akong pakialam sa iyo. No? Paulit-ulit ka na lang ng tanong. Anyway, sige. Ito po ay sabi ko nga, hindi po ito yung main ng ating pagpaparapol draw. Kasi ang main po talaga, ang grand prize noon 1.5 million. Kapag ka na-reach natin yung subscriber ng Birana Live Studio TV na 150,000. Ngayon po nasa 122 na po. So kakaunti na lang po idadagdag ninyo. Sikapin nyo pong ma-reach natin yun na 150. At dito po, magbibigay ako ng grand prize na 1.5 million. Wala pong patid yan. Tuloy-tuloy lang po. At pag nadagdagan yung 150, may nakaabang po tayo na 2 million. Padagdag ng subscriber doon sa Birana Live Studio TV, mayroon po nakaabang na 3.6 million. Yan po yan. Mayroon din po nagsabi na gusto ko lang dumami yung subscriber ko. Kung hindi ba naman bobo ito, ang sa akin lang po dito, naglalambing lang po ako sa inyo. Anong pakialam ko rito sa YouTube channel na ito? Unang-una, wala akong pakinabang doon sa Birana Live Studio TV dahil hindi ko pa pinakikinabangan yung sweldo doon. Paulit-ulit ko lang sinasabi yan. Wala pa akong pakinabangan dito kahit centavos. Kung nagbibigay ba ako ng ganitong halaga, ay sarili kong pera ito. Huwag mo sabihin na para lang dumami subscriber ko. Ikaw yung alam niyo mga kaibigan, ito wag niyong gagayahin itong mga ganitong mentalidad ng mga tao. Ito yung kahit kailan hindi na aasinso ang buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi puro negatibo ang utak. Kaya wala nang kasi asinso yan. Iyang mga, sigurado ako itong mga nagko-comment na mga ganyan, mas kwan pa yan. Masahol pa sa manok yan. Dahil ang manok, isang kahig, isang tuka lang. Iyang mga ito mga walang utak na ito, kahig na ng kahig, wala pang tuka. Ganyan yan. Ganyan kahampas lupa at kapatay gutom ito mga ito. Yan ang tandaan ninyo. Pagka mga ganyang mga tao na, tingnan niyo ang buhay niyan. Kaya kung ako sa inyo, ayusin niyo muna ang buhay ninyo bago kayo magko-comment na mga ganyan. Papaano kayo mapalapit sa ating Panginoon kung ganyan ang ugali ninyo. Yan ang pakatandaan ninyo. Ay, kung ako na kagaya nito, pagbibigay ko nito na pa 10,000 sa bawat isang tao. Ano bang pakinabang ko dito sa John Birana Vlogs? Wala, hindi pa monetize ito. Ginamit ko lang ito para in case na isara yung Birana Live Studio TV, may magagamit tayo. Yun po yan. Wala akong pakinabang dito. Oh. Yun ang mga hindi nag-iisip. Anyway, mahahaba na tayo. At ito. Yan na yung kita nyo naman po yan ha. At kanina po yung bago tayo
bago tayo mag-umpisa niyan ay hinalo ko na po ng hinalo yan. Kaya ngayon kung hahaluin man parang kaunti na lang. So ngayon po ay uumpisa na po natin ang pagbunot ngayon para po matapos na tayo, para hindi na rin kayo magsawa sa pagmumukha ko. Ayan, ito na. Oh, ayan. Mayroong kwan. Lorita Martinez. Ayan o, si Lorita Martinez. Ayan. Congratulations, Lorita. So, ayan at yung kwan, yung tawag ito, yung cellphone ninyo, i-ready nyo. Dahil tatawagan kayo ng sekretary ko pagkatapos ito, no? Okay. Ito naman si DC Salazar. Yan, DC Salazar, ayan. Okay, congratulations DC Salazar. Ayan, i-ready nyo yung cellphone ninyo dahil pagkatapos ito tatawagan kayo ng sekretary ko. At para doon sa pagpapadala, kung paano ipadala sa inyo yung inyong napadalo na yan. Congratulations. At doon pa po sa gusto ring sumali, mag-subscribe lamang po kayo rito sa June Birana Vlogs. Ito channel ito. Tapos doon sa isang channel natin sa sa Birana Live Studio TV, subscribe niyo. Pagkatapos yan, screenshot niyo, isend nyo po sa Messenger ng Tarik Hasan Mirza. Dahil pagka tama yung ginawa ninyo, na-receive yan, ililista na po yung pangalan ninyo at ilalagay na po dito sa timbang ito. Para kung sa ganon ay doon sa grand prize natin ay mapasali na kayo. So ito po, itong bigay-bigay ko 10,000 na ito, wala po yan. Parang kumbaga katuwaan ko lang po habang hindi pa nare-reach yung ano to, yung 150,000 subscriber. At ito po nabunot na ito, babalik ko lang din po yan sa timba kasi kasali rin po yan sila sa pagbunot doon sa grand prize na 1.5 million. Sana po naintindihan ninyo lahat at maraming salamat po sa patuloy na tangkilik nitong ating walang kakwenta-kwentang channel. Maraming salamat at mahal ko kayong